Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest Mama Sigrid channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of June 2025 for the sign of Aquarius. Aquarius, welcome to my channel. So ano kayang messages, advices, spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating makakagilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Darakas maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo nang hindi skip ng ads sa way pagpalahain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages ay ng ating spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga hagilap? Tuklasin na natin at bubulabugin natin ng spirit. Let's give information po. Okay, so this is something the King of Wands. No, look at the bigger picture. Ibig sabihin itong reading mo na to ay maaaring napapaloob, no, ang kahihinatnan at kalalabasan ng eksena. Oh my God! No, ibig sabihin dito, in the near future, ito na ang ibabahagi sa'yo. No, ipapakita na sa'yo ang dapat mong makita. Ay. And this of the Page of Cups. Visions. Diba? Double clarification dito. Na talagang binabahagi na makikita mo to with your predictions, intuitions, daydream, no, nightmare, instinct, inner voice. And this is something the Nine of Pentacles. There's a blossoming. No, dito lalakas ng iyong finances. No, magiging maganda na daloy ng iyong sitwasyon. No, magiging masagana na ang iyong pamumuhay. There's a Five of Swords. Mag-ingat ka lang kasi nagkakaroon ng self-sabotage that because of your actions. No, dahil sa mga maling desisyon. No, some of you guys, no, kumbaga ikaw rin kasi mismo naglalagay sa isa kasasadlakan mo eh. No, dahil sa iyo mismo nang gagaling yung mga salita, yung mga galawan, kaya maging ingat ka sa bawat kilos at galaw. No, there's a Seven of Swords na sneakiness. Ibig sabihin nito, mayroong nagsusubaybay na nasa paligid mo, nagsisinungaling behind your back. No, talagang etong tao na to is tuso, sinungaling, manluloko. No, mag-ingat ka. And there's a Five of Cups, no? Na parang sinasabi dito, maaring manghihinayang ka kasi nagtiwala ka sa tao na to o sinayang ang iyong tiwala. Now, what is additional messages? Oh my God, it's more pasilip. Ibig sabihin dito, binabahagi na may mari-reveal. No, may revelasyong malalantad. No? What is additional messages? And there's a Three of Swords. No, ibabahagi, makikita mo na kung sino ang lihim na may inggit at galit sa'yo. What is additional messages? And there's an Emperor. No? Stay on your ground. Kumbaga mararamdaman mo to, no, at mararamdaman kasi mapapakiramdaman mo, makikita mo rin to. What is the Nine of Pentacles? Reference with the Three of Pentacles, no, collaboration, communicate clearly. Dito mo makikita na magkakaroon ng mga something connections, no, pag-uusap, no, gathering. No, let's see what is the Five of Swords. Reference with the Empress card. No, self-love, self-care. No, ibig sabihin dito guys, no, alagaan mo mahalin mo yung sarili mo. Ang nangyari kasi dito, inabuso ka, no? And there's a Five of Swords kasi naging mabait ka, masyado ka naging mabait masyado eh. No, kaya naabuso ka dito. No, ginisa ka sa sarili mo mantika at the same time, no? Kumbaga, ikaw yung naglagay sa sarili mo kasasadlakan dahil din nagtiwala ka ng lubos sa isang taong lason pala at anay sa eksena mo. Oh, what is the additional messages? So there's a something Three of Cups, third party. No, it's either family related mo or either kapatid mo or kapatid ng asawa mo, no, na maaaring nagsisinungaling at niloloko ka, no? And this is something the Devil card. So see, there's a something a black magic and boom. Ibig sabihin nito, ginawan ka para masyegi ka, para mamatay ka. No, ibig sabihin nito, may gumagawa ng hindi maganda sa'yo. Wala akong itatago dito sa reading na to, ha? Talagang ilalantad ko to sa'yo para mawala lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. No? What is the additional messages? There's a Tower moment for a major changes, malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. No, ibig sabihin nito, unti-unti mo masisilayan at makikita, unti-unti nang sinisira. No, what is additional messages?
No, there's a Knight of Swords. Bibilis yung takbo na situation, no? Unti-unti mo tong mararamdaman at mararanasan. There's a Seven of Cups. No, naguguluhan ka kung bakit nagkakaroon ng something connection, kato ganyan. No, that because of your pinaghirapan, no? Dahil sa pera. Additional messages. And this is something that's striker for healing and recovery. Don't you worry, no? Lahat ng mga bagay ay may pag-asa pa. Sinasabi lang sa dito, pangalagaan at mahalin mo yung sarili mo. Ikaw din yung kaya nagkakaroon ng self-sabotage, eh. No? Alam mo na yung totoo, nagbubulag-bulagan ka. No? Ngayon, sinasabi sa iyo na mahalin mo yung sarili mo. Kung gusto mo makarecover, unahin mo ang sarili mo. Additional messages. Represent with the Kingman. No? Stuck, lutang ka, hindi ka makaalis sa situation. Kasi, kumaga, hindi mo alam kung paano ka kikilos, paano ka gagalaw. And there's something, the Nine of Cups. No? Ano man yung, kumbaga ngayon ang nangyayari, parang hindi ka na masaya, na parang malungkot at nakakaranas ka ng disappointment. And there's the Fool card, no? Sinasabi dito, kumbaga, magtiwala ka sa plano ng ating Panginoon. Additional messages. So there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. No, bibilis yung takbo na to, naman yung mga bagay na pinaghirapan mo, makakamtan mo ito. No, mararanasan mo ito. Consequences, ibig sabihin nito, kabayaran to sa kung ano man yung mga bagay na ginawa mo from the past. No, kung ano man yung, kumbaga, kung ano man yung pinunla mo, yun ang aanihin mo. Kung naging mabuti ka, magiging mabuti ang kapalaran sa'yo. Kung naging masama ka, magiging masama ang kapalaran sa'yo. There's a judgment. No? May mga paalala pero hindi ka nagpe-pay attention. May babala pero hindi ka nakikinig. Then there's a Seven of Wands. So see, it's all about protection. Proteksyonan at pangalagaan mo yung sarili mo. Kung gusto mo totally makarecover sa situation na yan, mahalin mo at alagaan mo ang sarili mo. There's a King of Cups. No? Kumbaga, you are guided. No? Ginagabayan ka dito ng iyong kapatid na yumao. It's either brother mo or father mo. Additional messages. And there's a Four of Swords. No? Ibig sabihin dito, hindi ka makatulog, balisa ka. No? Di ka mapakali kung ano-ano nararamdaman mo. No? Lahat ng bagay na to ay maaaring napapaloob dito dahil unti-unti mo nang masisilayan at makikita at marireveal sa'yo, no? Ang kasinungalingan sa likod ng mga pinapakita. So guys, let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Let's see, pagdating sa finances and career. So, there is a Page of Wands. So, pagdating sa finances mo, may magandang balita. There's a good news coming in. There's an Ace of Wands. Now, magkakaroon ka ng mga bagong idea, proyekto, plano, and there's a Death card. No? May mga bagay na matatapos na at magsisimulang muli. No? Magkakaroon ng transformation to how to handle and manage your money wisely. And there's a Magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo nang mamamanifest. There's a power of God na lahat ng mga bagay na ibinigay sa'yo, kaya niyang bawiin sa isang iglap lang. No? Kaya niyang tapusin na naman yung mga bagay na maaari mong sinimulan. No? And this is something guys with a temperance, with a perfect timing. No? Kumaga, kailangan mong kumalma, matuto kang kumalma at pag-isipan yung bawat action and decision. No? Magkakaroon ng healing dito. Unti-unti ka rin dyan makaka-recover. No, there's a Four of Cups na may mga bagay na unti-unti mo na matatanggap. Pag-isipang mabuti yung bawat decision and actions. No, ngayon magiging kumbaga nakakaranas ka ng realization and evaluation. What is additional messages pagdating naman tayo sa love life? So there's something guys with a Ten of Swords. Sa pag-ibig, sinabotahe ka. No? It's either your person ang mismong traidor or maaari may tumatraidor sa inyong relasyon. There's a Queen of Swords. No, clear the boundaries. Linisin mo. No, linisin mo ang nasahanay mo, family mo at ang iyong relasyon. There's a Six of Swords. Kailangan mo makalaya at makawala dyan sa situation na yan. Kailangan mo umalis dyan. And this is something, the Page of Pentacles for something investment. No, invest wisely. No? Matuto kang pangalagaan ng yung mga pinaghirapan. There's a Queen of Pentacles. Maging mature ka how to handle and of course manage your money. No, there's an Eight of Pentacles. Mag-focus at mag-concentrate ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka ngayon. No, matuto ka na, stand on your ground. No, what is additional messages? Pagdating naman tayo sa kalusugan. There's a Five of Wands. Sa kalusugan mo, may komplikasyon na. No? May komplikasyon dito, may mga bagay o problema ka na nararamdaman dahil din sa negatibo sa paligid mo. Nakakulong ka sa situation, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Para ka nakatali sa isang sitwasyon. No? There's a Knight of Wands, no? Napakabagal at parang walang pagbabago at progress yung situation mo ngayon. The Knight of Wands in reverse. Now, at the same time, there's a Knight of Wands. No? Ibig sabihin dito,
Kumbaga, nagtsatsaga ka, nagsusubaybay ka, no? Unti-unti mo na nalalaman lahat ng eksena, and there's a Hierophant, no? Kumbaga, ngayon natuto ka na, marami ka na naranasan na pagdaanan, ngayon may aral na parang binibit-bit sa'yo dito, no? At dadaling ka sa kaliwanagan, no? Unti-unti na nagliliwanag sa'yo at unti-unti mo na pagtatagpi-tagpi lahat na nangyayari, no? So ngayon there's an out of sorts, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, no? Dahil sa takot at dahil sa pangamba. So let's see what is additional messages tayo with the magical fairy messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. Then of course, guys, ang pick a card, yes or no, papaliwanag ko muna before anything else. Ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong, no? And of course, isa lang magiging sagot sa tanong mo. Pipili ka with a 1, 2, or 3. No? So, and of course, kung nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. Then, of course, additional information lang tayo, no, about sa mga reading. Then, of course, sa mga signs, no, we have also Sun, Moon, Rising, and Venus signs, no? Kumbaga, ascendant po. No, kung nagtataka ka, bakit sa reading ng Aquarius, nakaka-relate ka din sa reading ng Libra or anything signs na nakaka-relate ka. So, it means baka ascendant mo yon, rising sign kung tawagin, no? Kumbaga, maaring related din sa reading na yon kasi doon po napapalabang ibig sabihin ng rising sign, kumbaga, oras ng pinanganak ka, lugar kung saan ka pinanganak, nandun po nakakalculate yon. Kaya alamin niyo po kung ano po yung Sun, Moon, Rising, and Venus chart nyo, no? So, let's see. Ayun lang po, karagdagang informasyon lang ang ating binababatid sa inyo para aware kayo sa lahat na nangyayari. So guys, let's see. What is additional messages tayo with an angel spirit for magical fairy messages? So let's watch this. Okay, now with the magical fairy messages, represent what? Represent your wishes granted. So siya naman yung mga bagay kahilingan mo matutupad to. No, and of course, sa flower, no? Ibabalik yung sigla at sisibol ulit yung panibagong eksena. No, there's a spiritual teacher told you, kailangan mo ng albularyo manggagamot na tutulong sa'yo. No, talagang inuunti-unti ka na para mawala ka sa mundong ibabaw. Oh. What is the yin and yang oracle card represent what? Gusto niyo malaman ha, kung may gawa kayo ng kulam o kahit anuman. No, i-check niyo yung dalawang palad nyo. No? Pagdudugtungin niya, pagpapantayin niyo, pag ano mahaba dun sa right and left, ibig sabihin kung mahaba ang right, may kulam o sumpa. Pag may haba yung kaliwa, depende kasi yon kung gumagamit ng elemento. Ganun po yon ha. So let's see, what is the yin and yang oracle card? Represent with a transformation. Unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo. Unti-unti na magbabago ang eksena mo. No, there's a freedom. Makakalaya at makakawala ka na dyan. At magkakaroon ng mga bagong oportunidad sa buhay mo. No, para magkakaroon ka ng chances. No, para maresolba at para masolusyonan niyang pinagdadaanan mo sa ngayon. For synchronicities represent what? And there's a reflection. Lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. And this is something attraction that you are being attracted to anyone. No, paaaring gustuhin ka, malakas ang charm mo, malakas ang charisma mo, malakas ang atake mo, and there's a beauty. No, gaganda rin ang sitwasyon mo at kalagayan mo physically, mentally, and emotionally. There's a beauty. What is the romance age for a mystic love oracle deck? And this is something spiritual awakening. Talagang minumulat ka eh. No, may parang magkakaroon talaga ng realization. Parang mapagtatanto mo na. Mapagtatagpi-tagpi mo na lahat ng ganap. And there's a regret and mistakes. So see, pinagsisisihan mo na. No? Or mapagsisisihan mo ngayong buwan na to. No? Dahil hindi ka kumilos at hindi ka nagdesisyon. No? And there's a cheating. Talagang nagkaroon ng cheating. No? Niloko ka, tinraidor ka ng sarili mong pamilya. What is an angel's number? Represent what? Angel's number represent with a 13, with a starting fresh. Step out of your comfort zone. You need are about to create something meaningful. All your skills and talent will bring you a spontaneous profit. Build up your confidence and trust in your decision. Magtiwala ka sa decision mo. No? Makakapagsimula kang muli kung ikaw mismo, no, magkakaroon ka ng decision sa sarili mo na tumayo ka sa sarili mo mga paa at magdesisyon. What is the money move oracle deck? And this is something shedding. No, nagbabalat kayo. Time to set higher goals. So, mas maganda pang tignan mo kung naman yung mga bagay na magbabago pa sa buhay mo. No? So, let's see what is shadow work represent what?
from the shadow work, represent what? Represent, guys, with a lack of awareness, no insight and opportunities, missed chances and unseen risks, seek fact and stay open-minded. So, manatili ka, no? Positibo sa lahat ng eksena. No? Ito yung sinasabing missed chances no? Ibig sabihin may chance ka na gumawa ng action and decision pero pinabayaan mo, sinayang mo. Ngayon, kumbaga wala ka na nakikitang paraan pa para ma-resolve yung problema mo. So ngayon, malayo pa lang, binibigyan ka na ng pahiwatig, pangitain, paalala. Di ba unang baraha natin, unang chapter doon is a visions. Ngayon is a insight. No? Pinabahagi, pinapakita sa'yo na kailangan mo mag-pay attention and awareness. And this is something the path of the light represent what? It's more on spiritual, guys, Sinasabi ko lang, it's more on spiritual. Spiritual teacher, spiritual awakening. So, let's see what is the additional messages. What is the path of the light? Firmly believe. Now, I believe in myself, in life, and in the goodness of God. With this unwavering faith, I have the power to fulfill my dreams. That will Almighty guides me, and my life is a bath of divine light. My heart is open to the universe, embracing all the blessings it has to offer. Now, alam mo sa sarili mo, naniniwala ka, lahat ng mga bagay nito ayon sa kalooban ng Diyos. Yes! Ayon sa kalooban ng Diyos, pero kung naniniwala ka, may mga signos o senyales na pinabahagi, pinapakita sa'yo, bakit hindi ka nagtitake ng action? Dahil alanganin ng paniniwala mo. No? Kung nagtitiwala ka ng buong buo, nakikita mo na mga senyales at babala, bakit hindi ka nagtitake ng action? No? Kung mayroon ka mga nakikita mga senyales na ganun pala, ganito, ganyan, napag-iisip-isip mo na pagtatanto mo, malayo pa lang, bago pa maganap ang ganung mangyayari, nagtitake ka na ng research decisions. Ganon. What lies beneath with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo? Represent with a red lips stain. So, see, it's all about, guys, with the parang bakas, no? Red lipstick stain, ibig sabihin may bakas na iwang, kumbaga, ebidensya. No? Makakalata mo sa bawat kilos at galaw, iba ang atake niya. No? Iba yung sinasabi niya, no? Sa ina-actions niya. And this is something, guys, with expecting new beginning. Mag-expect ka daw na magkakaroon ka ng bagong simula. Clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation represent what? Represent with the prickly defenses. No? Barriers caused by past hurt block. You be patient. Habaan mo yung pasensya mo dito. No? Sinasabi sa'yo dito, maaaring, kumbaga, mayroong naging parang naging sanhi. No, kung bakit hanggang ngayon nasasaktan ka pa rin, nahihirapan ka. No, dahil nagtiwala ka sa isang taong minsan ka nang tinuklaw at minsan nang sumira ng eksena mo. What is the clarifying for a life situation? And this is something, guys, with the going forward, don't dwell of the past, but focus on the creating a brighter future. So, siyayaan mo na ang nakaraan. No, ngayon, tignan mo na lang yung magiging posibilidad. No, yung kalalabasan ng eksena na to. Nung kahihinat na magkakaroon ka pa ng bagong eksena at bagong bukas. No? So, guys, let's see what is the pick a card, yes or no. So, let's watch this. Okay, with the pick a card, yes or no. Ito na yon, guys. Ito na hinihintay nyo. Let's start na tayo with the number 1. Kung sino man na nakapili ng number 1, ito na yon. Yes or no? Depende nila kung ano yung tatanong nyo, guys, Yung sasabihin kong, ibig sabihin nung yes, depende po yun kung talagang tumugma sa inyo ano na yan. Basta ang sagot doon, kung ano man yes or no, no? Kung appropriate sa inyo yung mismong sasabihin kong information, that's good. No? And there's a number 1, no? There's a no. Grinding your gears, working too hard on it. No? Ibig sabihin dito, guys, no? Kumbaga, kahit na anong pilit mo isang bagay, kung hindi talaga mag-work, hindi. No? Tigilan mo. No? Hindi yan gagalaw at hindi yan kikilos kung hindi makikipagtulungan. No? Ganun siya. No? Walang mangyayari pag walang kusa. No? Kaya tigilan mo na. No? Wala ka rin mapapala. Number 2, there is something a no. Current too strong, find solid ground.
Humanap ka ng isang bagay na alam mong may, kumbaga, may tutulong sa'yo or something na parang magbibigay sa'yo ng solid ground or saan sinasabi na parang maayos na kalagayan, no? Maayos na situation. No? Napakatibay nito para humanap ng isang bagay. Pero sinasabi dito na kailangan mong umalis dyan sa sitwasyon mo. No? Hindi yan nakakabuti sa'yo. Number 3, there's something against pattern reputation going bad. Ibig sabihin, rotten idea. So, ibig sabihin dito, no, yung sitwasyon mo, unti-unti ka nabubulok dyan sa situation. No? Hanggang sa hindi ka na makalaya at makawala dyan. So, you need to take an action from this. No, kailangan mo nang kumilos, umalis ka na dyan, huwag mo nang hayaan na mabulok ka sa situation. No, at the same time, sinasabi dito, humanap ka ng isang bagay na alam mo makakatulong sa'yo. No, na, kumbaga sinasabi sa'yo dito, walang saysay, walang magiging kahihinat nito pag hindi ka talaga umalis dyan sa situation at sa lugar na yan. So, let's see. This is the monthly gabay for the month of June 2025 for the sign of Aquarius. Aquarius, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat and see the next video. Bye-bye and babush!